So, ayan, regarding dun sa ER post, ayan, sasagutin ko na kayo. Ayan, para matapos na ang inyong chismis dyan. So, una, hindi ko alam na nag-trending yung post ko dahil wala naman ako ibig sabihin nun. Ang ibig ko sabihin, hindi pagyayabang na nagpa-ER ako para lang ma-ultrasound, para lang makita si baby. Ang ibig ko sabihin nun, parang napagastos pa ako sa ER para lang mag-ultrasound dahil alam niyo naman na mahal ang ER sa isang private hospital, lalo na dito pa sa Tagaytay. So sabi niya, nakakapagtaka rin ang hospital na yan, bakit pinayagan na sa ER pumunta, hindi naman emergency ang case niya. So tulad nga po ng pinost ko, meron po akong spotting nung January 13 and ang alam ko January 14 ako nagpa-ER. And kausap ko yung staff ko noon, pinapunta ko kasi sa ospital or pinatawag ko, di ko alam kung sumunod pumunta ba doon or tinawagan niya. Ang sabi daw sa kanya ng ospital, kailangan daw na parang ma-admit sa ER bago daw ma-ultrasound dahil wala daw ultrasound nung time na yun. Para sa mga parang outpatient at tatawag doon ganun. Pero kung ma-ER daw, i-ultrasound daw. And doon din sa mismong ospital, sila rin ang nagsabi na magpa-ER daw ako para nga ma-ultrasound and kailangan daw 2 o'clock nandun ako dahil 2:30 daw ang start ng ultrasound ng mga emergency room. So hindi po ako nagpa-ER para lang sa wala o trip-trip lang or what. Una-una, nagpa-ER ako dahil may spotting po ako noon. May spotting na ako nung nasa Batanes pa lang kami pero medyo pinkish siya kaya parang binaliwala ko lang siya and wala pa kasi siyang wala pa yung baby and heartbeat that time, parang sak pa lang ata. Pero nung nagpa-ultrasound ako noong July 14, meron ng baby and may heartbeat na kahit may spotting ako. Kaya nakangiti ako sa post, kaya ngiti-ngiti ako noon. Kasi hindi ko siyempre inaano yung mga negative things. Parang kumbaga focus lang ako sa positive. Kaya ako nakangiti noon, masaya kami mag-asawa. Kasi sabi ko, Daddy, meron ng na-ultrasound ako, sabi ko, meron ng baby, tas may heartbeat na, ganun. Kaya mas happy ako noon. And ayun nga, kaya po ako nagpa-ultrasound doon para makita ko kung okay ba yung baby. Kasi nga may spotting, parang siyang brownish red, ganun. Nung tinanong ko nga yung OB ko, ibang OB pa ulit to, ang sabi sa akin, wag daw muna ako uminom ng pampakapit dahil pag daw yata medyo lumakas yung spotting saka daw. Kasi nga, konti lang naman eh. Pero syempre ako, bilang isang ina na lagi ako nag-i-spotting nung kay Natnat, kay Talia, ngayon naman sa aking bagong kay Baby Junior, syempre nakakakaba bilang isang ina. Alam ko namang maiintindihan ako ng mga nanay, na lalo ng mga buntis. Di ba parang alam mo yung araw-araw natin chinecheck yung ating underwear kung merong red or what, gano'n. Nakakakaba talaga. Nung makita ko may gano'n, sabi ko, ano to? Chat agad ako dun sa OB ko. Ayan, so ito nga yung proof. Ayan yung date, January 13. So, Doc, ano po kaya to? May nakita kasi akong ganito sa underwear ko. Onti lang, tapos na-check ko ganito po. Last ultrasound po, may sack na daw po si baby. May sack na daw, pero wala pang baby. Sabi, kailan last ultrasound? Sabi ko, wait, Doc, check ko. Mga 4 days ago, tapos pakipicturean daw. Tapos ito sabi niya, bed rest ka lang muna. May sack ka na. Last time wala pa. Sana magtuloy-tuloy na. Folic acid, wag kalimutan. Sabi ko, yes po, Doc. Okay lang po ba yun? Uminom ako cetirizine kanina. Kasi akala ko baka possible na naka-apekto, kaya ganun. Sabi niya, pero Doc, wala ba akong dapat inumin? Sabi, rest lang nga daw. Sabi ko, pero Doc, bakit kaya may ganun? So, ayan yun, nakaka-paranoid kasi. So, sabi niya, pahinga muna, para wag mag-bleed, para hindi, kasi pwede makunan. So, yan po yung dahilan kung bakit ako nagpa-emergency room. At bakit nga yung post ko is parang, ang dating, excited lang ako makita si baby, kaya ako nagpa-ER, nagpa-ultrasound. Hindi po ganun. Minsan kasi alam mo, parang minsan kasi may mga bagay na parang parang mali-mali yung construction ko kahit Tagalog. Parang mali yung way ko pag-deliver ng sentence and dahil nga ako kasi hindi ako yung parang perfectionist na parang may iniingatang image. Hindi kasi ako ganun. Parang sa akin, basta naisip ko, post ko. And sa mga nagsasabi na ba't kasi lahat pinopost ko, yun naman po ang content ko. Yung everyday parang way of living ko, yun yung lagi kong pinopost sa FB, gaganapan sa akin araw-araw, dito sa TikTok, diba? Ganun yung content ko. Kaya po pinopost ko. Pero syempre hindi ko pinost yung nag-spotting ako kasi alam ko na may mga evil eye, yung mga basher dyan na matutuwa na may spotting, ay buti nga mga ganyan. Which is true dahil may nag-comment na agad na may spotting, buti nga, may nagganyan na agad nung sinabi ko nga na may spotting ako, ganun. Well, anyway, normal lang naman yun sa akin. Dahil nga, sa first and second pagbubuntis ko, may ganun. And ngayon, sa third pagbubuntis ko, may ganun ulit.
And ayun, kaya hindi ko pinupost na may spotting. Pero yun yung dahilan kung ba't ako na ER. Nakita nyo naman sa post. And sa nagsabi, pinost ko rin kasi itong wait, nasa na ba yun? So ayan, pinost ko rin to. So sa nakalagay nga dyan sa impression ko, normal ovaries daw, o di ba wala na akong PCOS. Pero meron subchorionic hemorrhage as described. Tapos may nakalagay dito 6 weeks by crown, rump length, ganyan. And may basher na naman nag-comment na sabi mo 2 months ka na, bakit 6 weeks lang dyan? Aba, malay ko, sabi nung OB na nag-ultrasound sa akin. At meron din akong parang application na 8 weeks na nga daw ako, 2 months na. Parang yung tinutukoy ata dyan sa ultrasound is yung nag-appear si baby. Yung parang kung ano mismo yung ano. Pero yung sac kasi, nagkaroon ako ng sac nung parang so parang 2 months na talaga ngayon. So sabi ko, alam pa pati yun. Parang latar yung mga basher. And ayaw nila maniwala na nag-spotting ako. Ayaw nila maniwala. So ang ginawa ko, pinost ko na yung convo namin ng OB ko. Pinost ko na yan nga, yung nakalagay subchorionic hemorrhage, ganun. So pinost ko na. Well, hindi ko naman dapat siyang i-explain. Pero may mga tao kasi na parang kailangan mong explainan. And aminado naman ako na may mali dun sa post ko dahil hindi nga kompleto. Pero kaya nga hindi ko pinost dahil alam ko yung mga basher nga is matutuwa. And although wala naman akong pakialam, pero syempre may mga, kasi pag ako nagpo-post, lagi lang positivity. Parang ayoko nahahaluan ng negativity yung aking wall. Parang gusto ko, di ba, parang lagi lang nang aasar patawa-tawa, ganun, happy-happy lang. Kasi palang ngiti tayong tao, pa-happy lang tayo. Hindi ko pinapansin yung mga negativity sa area ko, sa paligid ko, ganun. And yung hospital mismo na nagsabi na magpa-ER ako para ma-ultrasound ako. Eh nagtataka nga ako, sabi ko, bakit ganun? Gusto ko lang naman magpa-ultrasound. Bakit ganun? Sabi ko. Tapos, ayun nga, na-ultrasound na ako. Saka nung time na yun, wala rin masyado rin tao doon dahil private hospital kasi yun. And wala rin talagang tao. Doon ako sa ano ba yun? OB ward, parang ganun. So, doon ako pinahiga. And wala rin naman talagang tao. Walang tao masyado ng time na yun. Kasi may nagsasabi na syempre for emergency room daw yun. Dapat daw mga emergency cases lang. Emergency din naman yung nagkaroon ka ng spotting, di ba? Syempre hindi mo alam kung buhay pa ba yung nasa tiyan mo or what. Syempre kakabahan ka, lalo na ako nasak pa lang yung nakita ko before yung ultrasound ko na yun. And kaya nga ako masaya na nakangiti nun dahil nga meron ng baby and heartbeat nung moment na yun. Noon ko lang din nakita kasi nga nung una sak lang. Eh natatakot nga ako. Sabi ko, paano kung hindi magka-baby? Paano kung ganyan? Syempre nung time na nagpa-ultrasound ako nun sa ER, sabi ko, bonus talaga dahil may baby na, may heartbeat pa. Yun po yung dahilan. So, ayun. And, tanggap ko naman na na-trigger kayo dahil mali talaga yung post ko. And pinagsabihan din naman ako ng aking asawa na mali talaga yung post ko. Kasi nga parang, di ko kasi clear. Pero may dahilan ako. So, ayan, sana clear na sa lahat.